Nasagasaan ko ba? Miss! Nasaktan ka ba? Pasensya na. Sana tinuloy mo na lang! Handa naman na ako mamatay eh! Pagod na ako sa mundong to! Miss, hindi ko sinasadya. Ang dilim na eh. Tapos nakainom pa ako kaya hindi ko na masyado nakikita yung daan. Wala akong pakialam! Ayoko na rito! Talagang gusto ko nang mawala kaya sige, sumakay ka ulit sa kotse mo tapos banggain mo na ako para matapos na to! Pagod na akong masabihin ng pangit! Walang kwenta at kung ano-ano pang masasakit na salita na para bang wala akong karapatan na mahalin! Sino bang nagsabi niyan? Hindi ka pangit, miss. Ang ganda mo nga eh. Kung hindi ko nga lang nabuntis ang girlfriend ko, baka niligawan na kita. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Nasubukan mo na bang magbiro? Tapos sineryoso pala yun ang kausap mo. Anong gagawin mo kung isang araw, magising ka na lang na nakatali ka na pala sa isang sumpang hindi mo alam kung paano tatakasan? Kung nakikinig ka ngayon at isa ka sa mga mahilig magbitaw ng birong hindi pinag-iisipan, simulan mo nang mag-reflect dahil baka para sa iyong kwentong ito. At kung gusto niyo namang malaman ang tinutukoy ko, simulan niyo nang pakinggan ang kwentong ibabahagi ko. Kumusta, Miss Amy? Siguro araw-araw ang dami niyong natatanggap na sulat dito sa channel niyo. Sunod-sunod kasi ang uploads niyo eh. Pero walang problema yun sa akin dahil natutuwa akong makinig ng mga kwento niyo. At dahil dyan, di ko tuloy sigurado kung posible bang mapili itong sinend ko sa inyo. Pero bahala na. Ang mahalaga, mailabas ko na tong madilim na sikreto ko. Hindi naman ako yung direktang involved dito. Pero may kinalaman din ako. At sa totoo lang, kapag naaalala ko kung gaano kami katarantado ng mga kaibigan at pinsan ko noon, malaking pagsisisi ko. Ang dami kong realizations. Tipong nasasabi na lang namin na sana hindi namin ginawa ang bagay na yon. Kaso yun na yun eh. Nangyari na. Kaya pakinggan nyo na lang. Ako nga pala si Henry. Itong sekreto na ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng pinsan kong si Jacob. Talaga? Kung wala kang girlfriend, ako magugustuhan mo? Oh, bakit naman hindi? Maganda ka. Chinita, maputi, sexy. Tamang-tama lang para sa mga tipo ko. Kaso, wala eh. Nabuntis ko ng girlfriend ko. Bakit hindi mo siya iwanan para sa akin? Kung kaya ko lang eh, bakit hindi, di ba? Mahal mo ba siya? Hindi. Ang totoo niyan, pinagpustahan nga lang namin siya ng mga pinsan ko. Mahirap kasing abutin yun. Masyadong pakipot. Strict pang parents. Pero kita mo, nabingwit ko. May pagkagago ka pala. Inaamin ko. Pero gusto niya rin naman eh. Yun nga lang, nagkamali ako sa kalkula ko. Nabuntis ko siya. Wala yun sa plano ko eh. Dapat kukunin ko lang ang pagkababae niya tapos iiwanan ko na siya. Kaso, nabuntis pa. Sharpshooter ka pala. Bakit hindi niyo ipalaglag? Tapos, saka ka sumama sa akin. Hindi mo pa nga ako masyadong kilala. Tsaka isa pa, hepe lang pulisya ang tatay nun. Gusto ko pang mabuhay. Hepe lang pala. Kala ko kung gaano na talaga kabigat ang trabaho niya. Madali lang naman abandonahin yun. Bakit? Ano bang trabaho mo? Mayaman ka ba? Sabihin na nating kaya ng pamilya kung mawala ang tatay niya sa buhay mo nang walang nakakalam. Kung susugal ka sa akin, baka ngayon malaya ka na. Kaya kitang protektahan. Pag-iisipan ko muna.
Baka nga hindi ko na maalala nang nangyari to dahil malala talaga tama ng alak sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil pinili mo ko, walang araw na hindi ko ipapaalala kung sino ako. Talaga? Bakit? Gwapo ba ako sa paningin mo? Oo. Nung nakita kita kanina na nilapitan ako, naakit mo na ako agad. Parang hirap na akong bitawan ka. Marami na nga nagsasabi niyan. Pero alam mo kung paano mas maaakit ka sa akin? Paano? Tara sa kotse ko. Doon ko ipapakilala sa'yo kung sino talaga ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote no ni Jacob, Miss Amy. Ang sabi kasi niya, may nangyari daw sa kanila ng babae nung gabing yon. Inform ko lang kayo ha. Daig pa ng may amnesyang pinsan kong yon kapag nakainom. Paano ba naman? Kinabukasan, wala raw siyang naalala sa nangyari kagabi. Nasisiraan ka na ba pare? Nauna kang umuwi sa amin. Bad trip sa'yo si Santi eh. Maipapakilala sana ng bebot sa atin pero nawala ka na lang bigla. Wala nga akong maalala, tol. Anong gusto mong gawin ko? Tsaka, ano ba tong kama ko? Amoy karne. Di naman basa. Kaya alam kong di ako sumuka kagabi. Loko ka talaga Jacob. Baka hindi ka pa umuwi kagabi ha? Baka may dinaanan ka pang chika babe sa kalsada. Ano ako, bayaran? Sakto lang. Umalis ka na nga rito sa kwarto ko, Henry. Nangaalas ka lang eh. Hoy, yung cellphone mo tumutunog. Tumatawag si Lilia. Sagutin mo. Ayoko muna, pre. Tara sa baba, kumain na tayo. Alam kong pumunta ka lang dito para makikain sa pagkain namin eh. Yan ang gusto ko sa'yo Jacob eh. Marunong kang makiramdam. Nga pala, nag-aaya ulit si na Santi ng inuman. Sumama ka tol ha. Titingnan ko pa. Maligo ka kaya muna. Ang anghit mo eh. Masamoy ang hit ka. Sige na, mauna ka na munang kumain at magbabanyo lang ako. Naalala ko pa noon, Miss Amy, kung paano sumigaw si Jacob sa loob ng banyo. Hindi pa nga ako nakakakain pero pinuntahan ko na agad siya. Pagbukas niya ng pinto, ang sabi niya, may mahabang kalmot daw sa leeg niya papunta sa dibdib. Pero nagtataka ako kasi wala naman ako nakita. Makinis pa rin naman ang balat niya. Tingnan mo kasi ng maayos, pre. Bulag ka na ba? Ang haba-haba at namumula pa tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo nakikita? Hindi ko nga kasi makita tol. Masakit ba? Hindi, pero... Saan ko ba kasi nakuha to? Yan ang mahirap sa umiinom eh. Gagawa ng kalokohan tapos kakalimutan. Maging aral sana sa'yo yan. Langya. Lumayas ka na nga lang sa harapan ko. Hindi ka naman nakakatulong sa akin. Ba't di mo kaya patingnan sa albularyo? Gagawin ng albularyo sa ganito. Tatapalan ng dahon. Kung lumala, may pampa-ospital siya. Ayop na yan. May dalaw ka ba tol? Sungit mo eh. Di kaya pinabarang talaga ako ng nililya. May sapak pa naman ang ulo ng babaeng yun. Ah! Ayaw matanggal sa sabon! Pasensya na, Lilia. Hindi ko talaga kayang akuin yung magiging anak natin. Kinagabihan, pumunta na kami sa isang maliit na bar na pinagtatrabahuhan namin ni Jacob. Oo nga pala, Miss Amy. May banda kami ni Jacob. Siya ang bukalista habang ako naman ang drummer. Ang mga kasama namin sa banda ay kaibigan at pinsan naming si Santi. Kilala si Jacob sa bayan namin. Tipikal na kinakikiligan ng mga babae. Kaya kahit saan kami pumunta para tumugtog, nakikilala kaagad ang banda dahil sa natural na karisma niya. Siyempre ganun din kami. Hindi lang pwede bukalistang bumenta. At dahil doon, maraming babae ang lumalapit sa amin para magpakama.
Oo, tamang narinig nyo. Isang gabi lang ang gusto nila, tapos magkalimutan na kinabukasan. Kaya hindi na nakakagulat kapag may mga babaeng umiiyak dahil tapos na ang kontrata namin sa kanila. Eto na yung mga alak nyo. Pagsawa kayo. Hindi ako iinom. Anong hindi? Hindi pwede yun, pre. Tuwang-tuwa si boss ngayon dahil ang dami naging customer mula nang dumating tayo rito. Dami nang privilege eh. Tapos ayaw mo pa? Baka may makalimutan na naman ako nangyari kinabukasan eh. Sus, yun lang pala. Huwag mo na yung problemahin. Kasi magkasama naman tayo. Hindi ko na hayaang mauna kang umuwi para hindi ka na napaparanoid dyan. Langya kasi pre. Kasalanan mo to lahat eh. Oh, ano namang ginawa ko sa'yo? Pinapainom ka lang naman ah. Kung hindi dahil sa pustahan na yan, hindi kami magkakaroon ng relasyon ni Lilia. Eh di sana, hindi ko siya nabuntis. Ano ka mo? Nabuntis mo si Lilia? Sige, sige, isigaw mo pa. Hindi pa naririnig ng buong bayan. Pinagpustahan niyo lang ako. Lilia? Mabilis kaming nilayasan ni Lilia kaya nagmadaling tumayo si Jacob para habulin siya. At dahil sinabi ko sa kanya hindi ko siya iiwan ngayong gabi, abay nagkaroon pa ako ng responsibilidad, Miss Amy. Hindi ko na dapat trabaho to eh. Lumabas sila ng bar, kaya panay rin ang sunod ko sa kanila. Hanggang sa naabutan ni Jacob si Lilia sa maliit na eskinita. At nakita ko kung paano niya sinampal sa mukha si Jacob. Nagtago kaagad ako sa gilid ng poste. Pero siniguro kong naririnig kong usapan nila. Kaya ba hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, ha, Jacob? Balak mo akong iwanan sa ere? Dahil ano na lang ako para sa'yo? Isang pustahan? Magpapaliwanag ako. Ano pang ipaliliwanag mo kung malinaw naman ang katotohanan? Hindi mo ako kailanman minahal. Alam mo kung gaano ko ayaw sa'yo ni Papa dahil alam niyang hindi ka makabubuti para sa akin. Pero anong ginawa ko? Nagmatigas ako at pinili pa rin kita. Hindi ko talaga kayang panindigan yan eh. Kahit anong gawin ko, Lilia. Alam mo buhay ko musika. At kapag nawala yun... Sino ba kasi nagsabi sa'yong tumigil ka sa pagbabanda, ha? Yun bang tingin mo sa akin, Jacob? Napipigilan ka sa mga pangarap mo. Ang babaw naman pala ng tingin mo sa akin. O baka hindi yun? Dahil umpisa pa lang, ayaw mo naman talaga sa akin. Anong nakuha mo sa pustahang yon, ha? Pera? Sasakyan? Babae? Wala! Wala kang karapatan na sigawan ako. Ang ibig kong sabihin... Kahit ano pa yon. Wala naman akong balak alamin pa. Kung ayaw mo sa akin, kung totoong wala kang nararamdaman sa akin, pakakawalan kita. Hiwalay na tayo mula ngayon, Jacob. Malaya ka na. Hindi pwede. Papatayin ako ng papa mo. Hindi ko na kasalanan yun. Intense. Yun ang masasabi ko. Para ako nasa loob ng teleserye ng masaksihan kong usapin yun. Para sa konting impormasyon lang, si Lilia ay anak ng hepe ng bayan namin. Dahil maliit lang naman ang lugar namin, halos lahat ng nakatira doon ay magkakakilala. Kaya hindi na bago sa amin ang takot na baka pag natsyempohan kami ni Chief Thomas, ay tapusin niya kami. Sobrang baba ng rate ng mga krimen sa amin mula nung dito siya na-assign. Dahil talaga mahigpit siya at inaayos niya talagang bawat gusot na meron dito sa bayan namin. At si Lilia ang anak niya. Mahirap abutin. Kaya nagkaroon kami ng biroang pustahan dati ni na Jacob na pag naging sila, mabibilib na kami sa karisma niya. Ang tarantado, tinutoo, yun nga lang, sumabit siya. Double kill ka na dun, tol. Paano yan? Chismoso ka talaga, no? Talagang sinundan mo pa ako dito? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sasamahan nga kita hanggang makauwi ka. Pero paano na nga? Anong gagawin mo pag nalaman ni Matias yan? Ano pa ba? Eh di sa yung kape, kay Sante ang karo. Ulul. Hindi pa pwedeng mamatay ang masamang damo. Mapipigilan ko pa ba kung sinusundan ako ni kamatayan? Di yan. Pakiramdam ko naman. Ipagtatanggol ka nun ni Lilia. Halata namang mahal na mahal ka nun eh.
Bakit kasi wala kang nararamdaman para sa kanya? Eh, nasa kanya naman ang lahat. Galit na galit sa akin si Lilia eh. Imposible yung sinasabi mo. Tara, pasok na tayo sa loob. Kinikilabutan ako rito. Masyado palang madilim tong pinuntahan ni Lilia. Ikaw kasi. Natamaan ba yung ego mo dati nung sinabi namin sa yung hindi mo mapapasagot yun? Masyado ka kasing egoistic eh. Tingnan mo yung nangyari. Hindi ba kayo gumamit ng protection? Meron, tol. Kaso hindi ko nga maintindihan kung bakit natimingan pa ng ganun ang nangyari. Eh baka may butas. Hindi mo ba tinignan? Hindi. Baka dun nga nadali. Hi, boys. Hi, Jacob. Wow! Sino yan pare? Bebot mo? Hello? Magkakilala ba tayo? Oy, nakalimutan mo na ako kagad. Pagkatapos ng nangyari kagabi. Ang hot niya pare. Miss, anong pangalan mo? At saan kayo nagkakilala nitong pinsan ko? Parang hindi pa kita kailanman nakita sa mga tugtog namin ah. Alam ni Jacob yun. Binabanggit pa nga niya kagabi nung nandun kami sa kotse niya. Pero mukhang nakalimutan niya. Jenny ang pangalan ko. Ikaw? Jenny? Ganda ng pangalan mo, parang ikaw. Ako naman si Henry. Ang pinsan at manager nitong si Jacob. Jenny? Yun bang sa kalsada kagabi? Ano ka mo? Malamig ang semento, tol. Baliw. Munti ko na kasi siyang masagasaan kagabi. Naku, patong-patong na kaso mo niyan, boy! Oo, ako nga. Buti na alala mo pa. Sabi ko naman sa'yo, walang araw na hindi ko ipapaalala kung sino ako. Ano palang ginagawa mo rito? Gabi na. Hinanap ka? Maganda si Jenny. Kaya niyang tapatan si Lilia na may pagka-inosentang itsura. Si Jenny kasi mukhang palaban eh. Hindi na ako magtataka kung naging isa siya sa mga babae ng pinsan ko dahil ito ang mga tipo niya. Black na black ang buhok, balapad na baywang, medyo malaman at maputi. Pero sa hindi malamang dahilan, kinilabutan ako sa paraan ng pagsagot niya titig kay Jacob. Para kasi may nagbago sa kislap ng mata niya. Henry, ano? Ayos ka lang ba? Baka hilo ka na. Oo nga, Henry. Para kang natulala eh. Wala. Pasok muna tayo sa loob. Jacob, baka hinahanap na tayo ni na Santi. Munti ko na namang makakalimutan. Sige, Jen. Una muna kami ni Henry. See you when I see you na lang. Sige, walang problema. Lagi mo naman ako makikita dito. Ingat ka, Jacob. Ikaw rin, Henry. Hinila na nga ako palayo ni Jacob at pumasok na kaming dalawa sa loob ng beer house. Dahil hindi nga ako mapakali kay Jenny, sinubukan ko pa siyang lingunin. At halos manlaki ang mata ko dahil nakatingin din pala siya sa akin. Pakiramdam ko, nagsita-asa ng balahibo ko dahil parang nagbago ang kulay ng mata niya, Miss Amy. Wala yun, antok lang to. Tama, wala to. Gising, Henry, gising. Anong nangyari sa'yo, pre? Nakakita ka lang ng chika, babe. Sinampal mo ng sarili mo dyan. Anong chika, babes? Kinilabutan nga ako sa kanya. La, bakit naman? Di ko sigurado, pre, kung dahil malamig ba sa labas kaya ang bigat ng hangin. O talagang may paiwatig yung sinabi niyang kaya siya nandito ay dahil personal na hinahanap ko niya. Tapos lagi siyang nandyan lang. Big deal na sa'yo yun. Wala namang masama sa sinabi niya. Para namang hindi ka pa nasanay na kahit saan, sinusundan tayo ng mga nakikinig sa atin. Ewan ko. Pero parang may kakaiba sa presensya niya, pre. Lalo na nung papasok na tayo tapos nahuli ko siyang ang lalim ng titig sa'yo. Ngayon lang ako nakaramdam na parang may mali sa nakasalamuha ko. Kulang lang yan sa alak, tol. Eto, shot ka muna. Basta, mag-ingat ka lang. Kinabahan ako sa titig niya eh.
Parang lalapain ka. Lalapain? Ano yun, aswang? Uminom na nga lang tayo. Kalaunan, nakalimutan ko rin ang tungkol doon. Hindi na kasi namin ulit nakita ni Jacob ang babae. Kaya ang tanging pinoproblema na lang namin ay si Lilia. Nung araw kasi na nasa bahay kami ni Jacob, naghahanda para tumugtog sa kabilang bayan, bigla siyang pinuntahan ni Chief Thomas. Jacob! Lumabas ka dyan! Langyao, anong ginagawa dito ni Hepe? Puntya, sabi sa'yo eh. Maaga na tayong umalis. Jacob! Alam kong nasa loob ka ng bahay mo. Huwag mo nang hintayin pampasukin kita dyan. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Harapin mo na, pre. Baka pareho tayong sumabi dyan kay Hepe. Malalagot tayo kay Santi. Eto na. Magandang araw ho, Hepe. Napadalaw po kayo. Hindi ka na bata para magmaang-maangan pa. Alam mong may ideya ka kung anong pinunta ko rito, Jacob. Patawarin niyo po ako sa ginawa ko kay Lilia. Hepe, hindi ko po sinasadyang nangyari sa amin. Pre! Hindi yan ang gusto kong marinig, Jacob. Pinagsabihan na kita noon pa, hindi ba? Layuan mo ang anak ko dahil hindi siya makakabuti para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinuway mo ko. Binuntis mo ang anak ko! Gusto rin naman po ni Lilia ang nangyari sa amin, Hepe. Sinabihan ko na siyang ipalaglag ang bata pero hindi siya nakinig sa akin. Tarantado ka talaga! Chip, tama na ho yan. Mapapatay niyo na ang pinsan ko eh. Wala akong pakialam. Sinira lang din ni Jacob ang buhay ni Lilia. At talagang sisirain ko rin ang buhay niya. Hindi ako makakapayag na tinatarantado lang ng hayop na to ang anak ko. Tama na ho, Hepe. Hindi kita hayaang mabuhay kung hindi mo sasabihin sa aking paninindigan mo ang bata. Pakasalan mo si Lilia. Hindi ko mahal ang anak ninyo. Pinagpustahan lang namin siya. Pre! Mali naman ang sagot mo eh. Teka lang naman, Hepe. Baka pwede niyo pa hong daanin muna sa usapan to. Hindi ko kailanman kinangarap na makilala ka ng anak ko. Ang isang katulad mong walang patutunguhan ng buhay, Jacob. Wag! Sinong nag-trip sa sasakyan ko? Hulog ng langit. Ang tawag namin sa taong gumawa nun sa sasakyan ni Hepe. Mabilis niya kami iniwan, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para lapitan si Jacob na ngayon ay nakatihaya sa semento at duguan ng bibig. Ang dami ng pasa niya sa mukha, sabog pa ang nguso. Ano kaya ipapaliwanag namin kay Santi nito? Hindi naman kasi pwedeng dumiretso kami sa meeting place na ganitong itsura niya. Ano na ngayon to, pre? Magagalit sa atin si Santi. Sana kasi umuok ang pakakasalan mo si Lilia. Pero wag mong tututuhanin. Para lang hindi ganitong inabot mo. Eh di mas lalo akong naipit sa pamilya noon. Ikaw na lang pumunta doon. Sabihan mo si Santi. Siya muna mag-vocals. Hindi ko kaya magpakita ng ganitong itsura ko sa kanila. Mali naman ang timing si Hepe. Dapat ka mo hindi mo na tinuloy yung pustahan. Alam naman namin may itsura ka at papatulan ka talaga ni Lilia. Oh, kung may nangyari man sa inyo, pagkatapos nun, iniwan mo na sana. Kaso anong ginawa mo? Pinatagal mo pa talaga. Ewan ko. Hindi ko siya gusto. Pero may kung ano sa ibinigay niyang atensyon sa akin na nagustuhan ko. Halika nga muna rito. Umupo ka muna sa sofa. Kasi kasuin muna kita, parang bata eh. Huwag na. Kaya kong sarili ko. Hindi mo nga kinaya si Hepe tapos yan pasasabihin mo. Tsaka kung nakikita mo lang sarili mo sa salamin, ang pangit mo, tol. Ulol. Pero, totoo ba yung sinabi mo kanina kay Hepe? Naalin? Sinabihan mo si Lilia na ipalaglag ang bata. Alam kong gago ka, tol, pero hindi ka naman siguro sobrang gago para sabihin yun sa kanya, di ba? Pinasok mo to.
Kaya siguro naman, alam mo kung ano yung responsibilidad mo. Alam ko. At hindi. Hindi ko sinabi yon. Iniiwasan ko nga siya mula nung nalaman ko. Natimingan niya lang ako sa beer house. Hindi naman ako bata para hindi panindigan. Pero hindi ko rin maaati magpasal sa babaeng di wala akong katiting na nararamdaman, Henry. Lalaki sa lalaki, tol. Panindigan mo si Lilia. Kilala ko ang pinsan ko, Miss Ami. Siya na nga yung itinuring kong utol ko at best friend ko. Dahil mga wala namang kwenta ang mga kapatid ko. Pareho kami naglayas ni Jacob sa mga sari-sarili naming pamilya. Dahil masyado na silang toxic. Agaw ng lupa, sumbatan ng naitulong, pressure sa kung anong gusto ng magulang na sundin mo at pataasan ng pride. Yan ang pamilyang iniwan namin. Kaya kaming dalawa na lang ang naging magkasangga sa lahat ng bagay. Magkaiba pa rin naman kami ng bahay kahit na palagi kami magkasama. Dati, sinubukan namin mag-apply sa APSAT at pumasa naman. Tapos nag-striker. Kaso, kinawawa lang kami ng mga nakakataas doon. Kaya di kami tumuloy. Malaman-laman lang namin na sa Maynila, mas madaling makapasok. Ibang exam doon sa exam dito. Halos di na nga training ginawa sa amin noon. Kaya pinurso namin ang pagbuo ng banda. Si Santi, isa ring pinsan namin yun na nakakatanda sa amin. Pinasok niya kami sa banda niya. At dahil nga sa lahat ng pinagdaanan ni Jacob sa pamilya namin, alam kong nakukonsensya siya. Kung hindi man sila magkatuluyan ni Lilia, hindi rin naman niya pababayaan ang babae. Bahala na. Tatawagan ko na siya. Sagutin mo, Lilia. Hello? Sino to? Lilia, si Jacob to. Dinilit mo na ba yung number ko? Ikaw pala. Bakit ka napatawag? May kailangan ka pa ba sa akin? Oh, wala. Wala naman. Bakit ka tumawag? Gusto ko lang humingi ng tawa dahil iniwasan kita nung nakaraan. Kung iniwan kita sa ere, sana'y patawarin mo ko. Pinundan ka ba ni Papa kaya nagkakaganito ka? Kung oo, huwag kang mag-alala. Dahil ako na magsasabi sa kanyang hindi na kita kailangan. Kaya hindi kanya na dapat guluhin pa. Kakayanin ko naman kahit ako lang mag-isa. Hindi sa ganon, Lilia. Ano? Hindi pa ba sapat sa yung nakuha mo ko? Nananalo ka sa pustahan yun ng pinsan mo? Bakit mo pa ba ginagawa to? Hindi ko rin alam. Alam ko na. Nakukonsensya ka. Bakit hindi ka makasagot? Tama ako. Kasi kung oo, hahayaan kitang makonsensya, Jacob. Buti nga yun eh. Kasi nilaman kong hindi ka naman pala ganon kawalang puso. Isipin mo yon? Napaniwala mo akong mahal na mahal mo ko? Nagmamahalan tayo? Sinuportan pa kita sa lahat ng gigs mo. Naghanap pa ako ng paraan. Kahit halos ikulong na ako ni Papa para lang hindi tayo magkita. Pero ginagawa pa rin natin, di ba? Kaso anong ginawa mo? Sinira mo lang ang tiwala ko. Alam ko. Nasaktan kita. Hindi. Wala kang alam. Hanggang ngayon nga, hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin. Nalalaki ang anak ko ng walang ama. Na hindi kumpleto ang pamilya. Kaya wag mong sabihing alam mo. Dahil hindi lang to simpleng nasaktan mo ko, kundi sinira mo ang buhay ko, Jacob. Ganun ka eh. Pinatay mo ang puso ko. Lilia, patawarin mo ako. Pasensya ka na, Jacob. Pero hindi kita mapapatawad. Di ako makapaniwala sa bigay kong tiwala. Ikaw ang una kong tinawag na mahal. Akala ko ang pag-ibig
sapat na ang tapang. Hindi ko alam, may hangganan palang pangarap. Sabi mo sandali lang, pero unti-unti kang lumalayo. Oh, Lilia, sa'yo umiikot ang mundo ko. Oh, Lilia, minahal kita kahit di sigurado. Minahal kita, at doon nagsimula ang paghilom. Mula noon, gabi-gabi ng laman ng beer house si Jacob. Kinakain talaga siya ng konsensya niya, Miss Aming. Hindi niya na ulit nakita si Lilia. O mas magandang sabihin, tinataguan siya ni Lilia. Kasalanan naman niya. At sige, sabihin na natin kasalanan ko rin. Hinamon pa kasi namin siya. Pero hindi naman namin inaasahang darating sa ganitong punto. At sa mga gabing noon, doon na ulit pumasok sa larawan ang babaeng akala namin hindi na ulit namin makikita. Si Jenny. Tol, mayor muna kita ha. Tinawagan ako ni Mama. Sinugod sa ospital si Hana. Pasensya na talaga pre. Babalikan na lang kita kung maaabutan pa kita mamaya rito ha. Ayos lang ako. Unahin mo na yung kapatid mo. Uuwi na rin ako mamaya. O, sige, pasensya na talaga. Jacob, hi! Sino ka? Teka, Jenny, ikaw ba yan? Ako nga. Ay, buti naman at nakilala mo ko. Akala ko pa naman hindi mo na naman ako maaalala eh. Pagkatapos kong pasagin yung side mirror yung kotse ng pulis na yun. Ano ka mo? Pasensya na, hindi ko masyadong narinig yung sinabi mo. Medyo hilo na yata ako. Naku, wala. Ang sabi ko, bakit umiinom ka na naman? Mamaya niyan pagising mo, wala ka na namang maalala sa mga ginawa mo ngayon. Hindi mo talaga makakalimutan yun, no? Tagal na nun ah. Mga babae talaga. Parang kahit 10 taon na nakalipas yun, maaalala mo pa. Oo naman. Lalo na yung sinabi mo sa akin, kung hindi mo lang nabuntis yung girlfriend mo, niligawan mo ko. Kaso, parang malabong mangyari yun, no? Mukhang nakatalo na kayo sa isa't isa eh. Tinanggihan niya nga ako eh. Ayaw niya na sa akin. Talaga? Eh di ibig sabihin yan, pwede na tayong dalawa. Bakit hindi? Hindi rin naman siya kawalan sa akin. Nakakalimutan niya yatang si Jacob de Guzman ako. Kahit sinong babae, kaya kong makuha. Isang kindat ko lang. Tapos hahayaan akong makonsensya ako sa ginawa ko sa kanya. Tama. Siya dapat ang manghinayang sa'yo. Nandun ka na sa kanya, pinakawalan ka pa. Ang tanga pala ng babaeng yun. Medyo nalalango na ako eh. At ayoko sana makakalimutan ng gabing to. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan? 7. Tara, gusto ko yan. Sino yung babaeng niyan, Jacob? Bagong gogoyoin mo na naman? Excuse me, miss. Humaharang ka sa dinadaanan namin. Bitawan mong boyfriend ko. Ano? Boyfriend mo ba ka mo? Kung boyfriend mo siya, bakit sa akin siya sumasama ngayon, ha? Anong ginagawa mo rito, Lilia? Ayaw mo na sa akin, di ba? Pinagtatabuyan mo na ako. Kaya anong ginagawa mo rito sa harapan ko? Lasing ka na naman. Yan bang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon, Jacob? Ang sirain ng imahe mo sa magiging anak natin? Huwag mo siyang pansinin, Jacob. Umalis na nga tayo rito.
Sinabing wag mo siyang hawakan eh. Tabuyan mo siya, di ba? Kaya akin na siya. At ang akin ay akin. Hindi ko hahayaang agawin mo siya sa akin. Kaya maghanap ka na lang ng iba, ha? Huwag ang Jacob ko. Habang sinusulat ko to, naalala ko tuloy ang itsura ni Lilia nung kinikwento niya sa akin to. Gaya kasi nang nakita ko sa babaeng yon nung una kami nagkita. Nakita rin daw ni Lilia na nagbago ang kulay ng mga mata nito. Tapos medyo bumigat ang boses niya na agad din namang nawala. Natulala raw ng ilang segundo si Lilia noon. Kasi nung nagtitigan sila, pakiramdam niya, napas sa ilalim siya, sa hipnotismo ng babae. At mula raw nung gabing yon, hindi na niya tinigilan si Jacob. Kahit sa bahay nito, pinupuntahan na siya. Jenny! Ang aga pa. Bakit nandito ka na agad? Mamaya pa yung usapan natin, di ba? Pasensya na. Masyado kasi akong na-excite dahil unang beses na may nag-aya sa akin ng date. Tapos ikaw pa? Sinong mag-aahalang magkakatotoo yung sinabi mo sa akin nung una tayong magkita? Kaya sobrang saya ko. Pwede ba akong pumasok? Oo, pwede naman. Halika rito. Pasensya ka na, ha? Hindi pa ako nakakapaglinis ng kalat, kaya makalat dito sa bahay ko. Walang problema sa akin yun. Ang mahalaga, nakapunta na rin ako dito sa pad mo. Medyo malaki rin ah. Ikaw lang mag-isa rito? Oo. Kaya nga, boring din minsan. Gusto mo bang dito na rin ako? Ano ka ba? Biro lang. Baka pagalitan ako ng mga magulang ko. Kailangan, maipakilala muna kita sa kanila bago ako tumira rito. Nasaan pala yung magulang mo? Bakit ikaw lang ang nandito? Lumayas ako sa amin eh. Hindi ko kayang pressure doon. Gusto nila ako maging doktor dahil puro sila doktor. Hindi ko naman nakikita ang sarili ko nasa field ng medisina. Nakikita mo naman ang itsura ko, di ba? Tingin mo ba papasa ako manggagamot? Mas mukha ka pang ang macho dancer na nakikita ko sa beer house eh. Kaya mas lalong hindi ako pwede maging doktor. Pinaglaban sa akin ni Jacob nung una na mabait daw si Jenny. Dahil nga raw dito, kahit paano, nakalimutan niya ang problema niya kay Lilia. Mula kasi ng gabing yon, nahirapan na naman siyang hagilapin ito. Naisip tuloy ni Jacob na hindi kaya pinaglalaroan lang siya ni Lilia? Tinitingnan kung kakagat siya sa bitag. At kung oo, kawawa naman siya sa papa ni Lilia. Kaso ang siste, iba pala ang problema. May isang araw kasi na bumapiyay sina Jenny at Jacob pauwi galing sa pamamasyal nang tumawag sa kanya si Lilia na bimilipit daw ang tiyan. Sandali lang! Papunta na ako dyan. Hintayin mo ako, Lilia! Bakit tumawag pa sa'yo si Lilia, Jacob? Akala ko ba wala na kayo? Masakit daw ang tiyan niya, Jenny. Tapos na naman tayong gumala, di ba? Baka pwede ko muna siyang puntahan. Natatakot ako may mangyari sa anak namin eh. Ihahatid mo pa ako, di ba? Hayaan mo na muna siya. Ako ang unahin mo. Hindi pwede, Jenny. Baka kung napano na siya doon. Mag-isa lang siya ngayon sa bahay nila. Paano ako? Ako na ngayon ang nobya mo, Jacob. Hindi siya. Matagal na dapat wala si Lilia sa larawan na to. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero kailangan niya ako. Jenny, umayos ka! Mapapangga tayo sa ginagawa mo eh! Dito ka na lang muna sumakay sa bus station pa uwi sa inyo. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Ayoko! Kung gusto mo, isama mo ako kina Lilia. Para mas stress siya pag nakita niya ako, tuluyan na lang malaglag ang anak niyo. Sumusobra ka na, Jenny. Buhay ng bata ang pinag-uusapan dito. Hindi lang kung sino lang. At kahit pagbali-balik na rin mo pa ang mundo, anak ko pa rin yun. At para lang sa babae yun, nagawa mo akong saktan, Jacob. Tandaan mo, kung hindi ka naman nagbitiw ng salita sa akin dati, hindi tayo hahantong sa ganito. Kahit ngayon lang, mag-mature ka naman, Jenny. Lagi na lang kitang pinagbibigyan sa lahat ng bagay.
Kahit nga wala na akong oras para sa banda. Hinayaan ko dahil ayoko magalit ka sa akin. Ayoko magtampo ka. Dahil masyado na akong nadala sa ginawa ko kay Lilia. Tapos ganito pang gagawin mo sa akin? Lagi mong gagamitin kung anumang sinabi ko sa'yo noon? Kasi totoo yun! Lasing ako noon! Hindi lang yun isang beses nangyari, Jacob. At alam nating dalawa na kahit hindi ka palangon sa alak ay may nangyayari na sa ating dalawa. Wala ring isang beses na hindi mo sinasabing nahuhulog ka na sa akin. Kaya sana maging sapat na yan sa'yo na patunay na ikaw ang gusto ko. Ayoko muna makipagtalo sa'yo, Jenny. Wag ngayon. I'm sorry. Pero kailangan ko munang puntahan si Lilia. Sinabi nang ayoko nga umuwi! Parang awa mo na. Jacob, huwag mo naman akong hilahin. Nasasaktan ako! Kakausapin kong konduktor na ingatan ka. Update me kapag nakauwi ka na sa inyo. Jacob! Kuya, pakiingatan po ang nobya ko! Siguraduhin ninyong mayahatid ninyo yan sa destinasyon niya nang walang galos. Kung ayaw ninyong masaktan, natatandaan ko mga pagmumukha ninyo. Jacob! Huwag kang umalis! Jacob! Pasensya ka na, Jenny. Kailangan niya ako ngayon. Sa ospital na siya pumunta dahil isinugod na raw si Lilia sa emergency room. Malakas ang tibok ng puso niya habang naglalakad papunta sa dulong pasilyo ng ospital, Miss Abby. Malinaw na malinaw ang galit na itsura ni Hepe. At nang makarating siya doon, hindi raw siya nagkamali sa iniisip niya. Natumba siya sa sahig. Hindi na siya pumalag nang suntukin siya nito dahil alam niyang siya naman talaga ang dahilan kung bakit nasasaktan ngayon si Lilia. Nang magsawa ito, natahimik silang dalawa. Hanggang sa bumukas ang emergency room at may lumabas na doktor. Sinabihan silang ililipat na siya ng kwarto at pwede na ring bisitahin anumang oras. Akala ni na Jacob wala ng problema. Kaso ang sabi nito, may mga marka raw silang napansin sa tiyan ni Lilia. Parang kinalmot. Namumula kasi ito at medyo malalim. Possible raw na stress si Lilia nung makitang marka kaya nag-bleeding siya. Buti na lang daw, malakas ang kapit ng bata kaya hindi ito nahulog. Pero kailangan pa rin i-monitor si Lilia. Nang iwanan sila ng doktor, doon lang nagsalita si Hepe. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi nalagay sa alanganin ang buhay ng anak ko. Hindi dapat siya malungkot. Hindi rin na-stress. At kung may poproblemahin man siya, hindi dahil may kailangan siyang ingatan na buhay. Mahal na mahal ko si Lilia. Dalawa na lang kami ng anak ko sa buhay. Kaya hindi ko kailan matatanggap ang ginawa mo sa kanya. Hayaan niyo po sana akong itamang pagkakamali ko sa kanya, Hepe. Naririnig mo bang sinasabi mo, Jacob, ha? Hindi mo nga mahal ang anak ko. Kaya paano mo itatama ang pagkakamali mo? Hindi naman po mahalagang nararamdaman naming dalawa sa ganitong sitwasyon, Hepe. Hindi po ba't mas mabuting isipin natin kung paano natin pagagaanin ang loob niya para hindi niya nararamdaman na mag-isa lang siya? At alam mo ang sagot ko na, Jacob. Kung hindi dahil sa... Naiintindihan ko po ang galit ninyo sa akin. At ganun din po ang kay Lilia. Kaya nga po gusto ko sanang akuin ang responsibilidad ko sa kanya. Kung ano man ang problema naming dalawa, hahanapan ko ng solusyon. Alang-alang sa magiging anak namin. Wag kang puro salita, Jacob. Dahil isang pagkakamali mo lang uli sa anak ko. Hindi na ako magdadalawang isip na tinggaan niyang ulo mo. Ang bigat talaga ng presensya nun. Pero bahala na. Gagawin ko ang lahat para maayos na makalabas ang baby naming dalawa ni Lilia. Sana lang talaga'y matanggap niya ako ulit sa buhay niya. Jenny, pasensya ka na.
Pero alam kong itong tama akong gawin. Anong ginagawa mo rito? Akala ko wala ka na talagang pakialam sa anak mo. Pasensya ka na kung nahuli ako ng dating. Inuna mo pa sigurong babae mo. Hindi. May pinuntahan lang kami ni Henry. Aray, sakit ng tiyan ko. Anong nangyayari dito? Tumawag ka ng Dr. Jacob! Huwag na pa. Niwawala naman yung sakit. At saka, ano pong ginagawa mo rito? Di ba may duty kayo? Mas mahalaga ka kaysa sa duty ko, anak. Pagpasensyahan mo na ang papa. Kung gayon lang ko nakarating. Salamat sa pagpunta pa. Ang hindi ko lang maintindihan, kung bakit pati si Jacob ay nandito rin. Anak pa rin niya ang nasa sinapupunan mo, Lilia. Normal lang na bisitahin ka niya. Pagkatapos niya akong iwas-iwasan nun, biglang anak na niya. Siguro nga itong dinadala ko. Akala ko, hindi niya gustong may kinalaman siya rito. Ikaw na magpaliwanag sa kanya, Jacob. Ayusin mo to. Kung sinindak mo na naman siya, kaya siya nandito. Walang nangyaring ganun, Lilia. Napagtanto ko lang na tama ang papa mo. Nung sinabi niyang kung di dahil sa akin, baka hindi ka nahihirapan ng ganito. Hindi naman kita pipiliting patawarin ako kung tingin mo ay hindi ako karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan lang kitang dalhin lahat ng pasakit na pagdadaanan mo, Lilia. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na, hindi kita iiwan. At mananatili ako sa tabi mo hanggang sa isilang mo magiging anak natin. Pahihirapan kita. Ayos lang. Mahihirapan ka. Kakayanin ko. Di ako makapaniwala sa bigay kong tiwala. Ikaw ang una kong tinawag na mahal. Akala ko ang pag-ibig sapat na ang tapang. Hindi ko alam may hangganan palang pangarap. Sabi mo sandali lang, pero unti-unti kang lumalayo. Oh, Lilia, sa'yo umiikot ang mundo ko. Oh, Lilia, minahal kita kahit di sigurado. Minahal kita at doon nagsimula ang paghilom. Bumalik ang closeness ni na Jacob at Lilia. Hindi man naging sila agad, ang mahalaga naman ay nagkaayos at nagkasundo na sila alang-alang sa bata Miss Amy. Pero syempre, ang bawat saya may kapalit na kalungkutan. Nakipagkita si Jacob kay Jenny para makipaghiwalay Miss Amy. Tapusin na natin kung anong meron sa atin, Jenny. Ano? Pero bakit? May nagawa ba akong masama sa'yo? May hindi ka ba nagustuhan na sinabi ko? Sabihin mo, para alam ko kung paano itatama yun. Eto lang ang alam kong paraan. Para hindi na rin kita masaktan pa. Sino ka ba para diktahan ng nararamdaman ko, Jacob? Ang sakit nitong ginagawa mo sa akin. Alam mo ba yun, ha? Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. O kung may ginawa ba akong masama sa'yo para tatuhin mo ako ng ganito. At kahit anong pilit kong isipin, alam ko naging mabuti akong nobya sa'yo. Tapos gagawin mo lang akong tanga. Kasalanan ko. Hindi dapat kita pinaasa. Yung sinabi ko sa'yo noon,
Nadala lang ako ng kalasingan nun. Hindi ko naman alam na siseryosohin mo. Paulit-ulit mo na lang na sinasabi yan. Pero paano may papaliwanag ang ikalawang beses na may nangyari sa atin, ha? At yung mga pamamasyal natin na tayong dalawa lang. Ibabasura mo na lang ba yun, ha? Na para bang hindi kita napasaya at hindi natin nagawang sandalan ng isa't isa, Jacob. Akala ko hindi kami magkakaayos ni Lilia. Lilia? Si Lilia na naman. Si Lilia na nabuntis mo pero ayaw mong panindigan. Si Lilia na mahal ka pero wala kang nararamdaman para sa kanya. Si Lilia na pinagpustahan niyo lang dahil kamo mahirap siyang abutin. At ngayon siya na naman. Kahit sa hiwalayan natin. Kailangan niya ako. Sila nang magiging anak namin. Kung may tangi kang magiging concern at dapat alalahanin, yun ay yung bata lang, Jacob. Bakit kailangan mo pa akong hiwalayan para lang bumalik sa kanya? Ano? Bakit hindi ka makasagot, Jacob? Mahal mo na ba siya? Hindi ko alam. Hindi pa ako sigurado. Naguguluhan pa ako sa nararamdaman ko. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan na nating itigil to, Jenny. Dahil ayoko nang saktan pa si Lilia. At para magawa mo yun, kailangan mo akong hiwalayan. Ganun ba? Kung nagawa mong isipin ang tungkol sa nararamdaman ni Lilia, naisip mo man lang ba sa akin? Naging mabuti ako sa'yo, Jacob! Patawarin mo sana ako. Wala ka na bang alam na sabihin kundi yan lang, ha? Wala na. Pagsisisihan mo to. Sisiguraduhin ko hanggang sa hukay mo, hindi mo makakalimutan kung sino ako. Tandaan mo yan, Jacob! Saan ka pupunta, Jenny? Tuluyan ang nawala ang dalaga sa paningin niya. Nilalamon na naman ng konsensyang pinsan ko nung mga panahong yon. Kaya nga sarap niyang batukan minsan eh. Nakakaramdam pala siya ng guilt eh. Di sana una pa lang, hindi na niya pinasok lahat ang gulo na to. Unti-unting naayos ang relasyon nila ni Lilia. Pero hindi rin mawawalang downside ang buhay niya. Isang araw, nakatanggap si Jacob ng regalo. Magandang araw, Jacob Iho. Kap, magandang araw din ho. Ano pong atin? May tala ako para sa'yo. Iniwan to sa barangay hall kaninang umaga. Kaso wala namang nakalagay kung kanino galing. Pero nakapangalan sa'yo. May inaasahan ka bang padala? Oh? Wala naman po, Kap. Ano po ito? Hindi ko rin alam, Jacob eh. Pero mas mabuting tingnan mo na lang ang nasa loob niyan. Dahil medyo umaalingasaw na ang mabahong amoy eh. Sino naman kayang magpapadala ng ganito tapos ang baho pa ng laman? Sige po, Kapitan. Maraming salamat po. Wala nga naman. Pero may isa pa sana akong concern iyo. Meron bang naguhukay ng lupa rito sa bakuran mo ng madaling araw? May mga kapitbahay ka kasing nagrereklamo. At kung minsan pa raw, parang may lumilipad sa bubong mo. May naririnig ka bang ganon? Wala naman po. Sige. Baka kulang lang sa tulog ang mga tao rito. Siya, mauna na ako. Buksan mo na yan para maitapon mo kung ano man ang nabubulok na nasa loob niyan. Maraming salamat po, Kapitan. Ano ba kasing laman ito? Parang pinagsama-sama yata itong basura eh. Putya! Ano to? Hinding-hindi makakalimutan ni Jacob ang nararamdaman niya noong mga oras na yon. Takot. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubukang pulutin ang katawan ng bulok na pusa na wala ng lamang loob. Dilat na dilat ang mga mata nito. Laylay ang nakalabas na dila at walang loob ang katawan. Kumapit sa ilong ni Jacob ang amoy ng kalawang at lupa at nakaramdam siya ng pagsusuka.
Nagmamadali siyang pumunta sa banyo at inilabas lahat ng kinain niya. Sa isip niya, kung sino man ang may gawa nun, mas masahol pa sa hayop ang pag-uugali. Hindi pa lang ito naawa sa hayop na ginawa nito ng masama? Pagbalik niya, saglit pa siyang natulala. Pero pumukaw sa atensyon niya ang isang card na nahulog matapos siyang mabitawan ng box. At ang nakalagay, inumpisahan mo kaya tatapusin ko. Isa lang tao ang nasa isip niya noon, walang iba kundi si Jenny. Hindi kaya takas sa mental ng babae yung kaya ganun? Madalang ka pa naman ng patay na pusa? Matino naman siya, pre. Pero ang hindi ko maintindihan, kung bakit siya gagawa ng ganong karumal-dumal na krimen. Animal cruelty yun. Takte. Hanggang sa panaginip ko, sinusundan ako ng imahe ng pusa na yun. Baka naman mahal na mahal ka talaga nun. Tapos masyadong niyang dinamdam yung ginawa mo sa kanya. Pero para gawin niya to sa akin, parang ang lala naman. Sandali lang, pre. Tumatawag si Lilia. Sagutin ko muna. Baka may ipapasuyo na pagkain to. Naglilihi na kasi. Family man ka na talaga, ha? O sige, balik ka na lang pagkatapos mo dyan. Mamaya pa naman set natin. Hello, Lilia. Jacob, sinusundan niya na naman ako. Ayaw niya akong tigilan. Mula sa panaginip ko hanggang dito sa labas ng bahay, hindi niya ako tinatantanan. Ano? Sino yan? Papunta na siya rito, Jacob. Wala akong kasama. Natatakot ako. Baka patayin niya ako. Sabi niya sa panaginip ko, hindi niya daw ako titigilan hanggat hindi niya nasisiguradong wala na ako sa landas niya. Jacob, puntan mo ako rito, parang awa mo na. Yung anak natin, kukunin niya ang anak natin, Jacob. Oo. Sige. Papunta na ako dyan. Pumasok ka sa loob ng kwarto mo at magtago ka sa ilalim ng kama mo. O di kaya sa loob ng kabinet. Basta kahit saan na hindi siya madaling makakapasok. Oo, bilisan mo, parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Pare, set na. Pre, emergency. Kailangan kong puntahan ngayon si Lilia sa bahay nila. May nangyari. Pasensya na, babawi na lang ako. Teka. Mukhang balisa ka pa eh. Baka may mangyari sa'yo masama kung hayaan kitang ikaw mag-drive. Tara, sasamahan kita papunta sa kanila. Salamat, tol. Wala namang tao ah. Baba tayo. Ikalma mong sarili mo, Jacob. Kapag nagpanik ka, baka mas lalong ma-stress si Lilia. Shit. Ano to? Patay na pusa. Tapos ngayon larawan yung dalawa ni Lilia. May malaking ekas pa sa pinto. Amoy dugo. Si Lilia! Lakang pinto, Jacob! Sisirain ko na! Lilia! Akyatin mo na si Lilia. Akong bahala rito sa baba. Wag! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi mo makukuha ang anak namin ni Jacob! Wag! Lilia! Ano nangyayari? Sinong kausap mo? Jacob! Yung babae nakita ko sa mirror sa kasama mo. Ayaw niyo akong tigilan. Papatayin niyo raw ako, Jacob! Nandito na ako. Hindi ka niya masasaktan, Lilia. Jacob, tumawag sa akin si Lilia. Hindi pa man nakakasagot si Jacob, hinimatay na si Lilia, Miss Amy. Dala na rin siguro ng takot at stress. Buhat-buhat ang babae, dinala nila ito sa ospital. Ang sabi, nakaramdam daw si Lilia ng sobrang stress. Bukod doon ay wala na. Sinabi rin namin sa doktor ang mga marka sa katawan niya. Pero ang sabi nito, normal lang daw magkaroon ng stretch marks sa mga buntis. Ang problema, hindi naman stretch marks yun, Miss Amy. Parang kinalmot eh. Tingin ko, mas mabuti kung dalhin natin siya sa albularyo. Baka doon malaman natin kung ano talaga ang kalagayan niya. Malalaman naman po kaya nila ang ibig sabihin nito? Kung merong hindi kayang ipaliwanag ang mga doktor, iyo, mas mainam na takbuhan ng mga albularyo. Baka hindi natin alam. Nabati na pala na kung sino tong si Lilia.
Maayos na rin yun. Para makasigurado kayo sa sitwasyon niya, Jacob. Kaysa nang hula tayo dahil hindi naman to madiagnose ng mga doktor. Kung tingin ninyo, ito ang mas makakabuti. Sige. May nakaaway ba itong si Lilia? Mabait po ang anak ko, Apo Bagwis. At madalas nasa bahay lang siya, kaya wala po. Tingnan niyo itong kandila. May nabubuong imahe, hindi ba? Ito ang mata niya, ang ilong, ang lapi, pati ang tenga. Isa itong babae. Galit na galit siya kay Lilia. Pero bakit? Wala naman ho siyang inaapakang tao, Apo. Hindi ko naman sinabing tao ito, iho. Ano pang ibig ninyong sabihin? Na hindi taong gumagambala sa kanya? May sinabi pa siya nitong mga nakarang araw na paulit-ulit. Tulad ho ng alin? Yung pakiramdam na may nakatingin o may kasama siya kahit mag-isa naman siya sa lugar na iyon. Opo. Akala ko nga normal lang. Buntis kasi. Normal ang kaba, pero hindi normal ang mga marka. Ikaw, iho, alam kong may ideya ka sa nangyayari na ito. Di naman ho buntis si Jacob, Apo Bagwis. Pero meron siyang pinangakuan. At sa nakikita ko, mukhang yun ang dahilan kung bakit ayaw sila nitong tigilan. Jacob, hindi kaya? Kung ano man ang iniisip mo, tama yun, iho. At hindi basta-basta nila lang ang nakabangga nyo, iho. May kailangan kang putulin sa pamamagitan ninyo. Nilalang? Isang aswang ang nanggagambala sa inyo, iho. Langya. At sa mundo nila, kung ano man ang binitawan mong salita, hindi lang nila basta-basta sineseryoso yon, kundi itinuturing nila itong pangako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kung nagsabi ka sa kanya na gusto mo siya, kahit pabiro pa yan o seryoso man, ibig sabihin nun, pinipili mo siya. Sa madaling salita, itinali mo ang sarili mo sa kanya, iho. Kung ganun po, bakit dinadamay niya si Lilia? Simple lang. Itinuturing niyang karibal ang nobya mo, iho. At para sa kanya, inagaw ka ni Lilia. Wala naman akong inagaw si Lilia, Apo Bagwis. Ano pong kailangan namin gawin, Apo Bagwis? Una, tigilan niyong ituring na imahinasyon yung nararamdaman niya. Pangalawa, huwag niyong hayaang mag-isa siya kapag gabi. At kung hindi po namin nagawa yon? May darating at kapag dumating yon, hindi na siya ang pipili kung sino ang lalapitan. Binangungot si Jacob nung gabing yon. Paulit-ulit daw na winakwak ang katawan ni Lilia sa harapan niya hanggang sa makuha nitong bata. Tawa lang daw ng tawa si Jenny at sinabing ang pinsan ko naman daw ang may kasalanan kung bakit nagkakaganon siya. Tigilan mo na ako! Ayoko na! Huwag mong sabihin hindi kita pinagsabihan. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hanggang sa hukay mo, gagambalain kita. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Jacob. Parang awa mo na, Jenny. Kung nasasaktan ka, ako na lang. Huwag mong idamay si Lilia rito dahil wala siyang ginagawang masama sa'yo. Inagaw ka niya sa akin. At napakabigat na kasalanan na yun para sa akin. Tama na.
Umaga na pala. Tangina. Butit nagising pa ako. Sino yan? Bakit ayaw mong sumagot, ha? Hindi kita pagbubuksan ng pinto. Nasaan na ba yung cellphone ko? Shit. Nasaan na yun? Ikaw ba yan, Jenny? Magsalita ka! Tama na, Jenny! Tigilan mo na kami ni Lilia. Wala siyang ginagawa masama sa'yo. Ipinapahamak mo lang ang magiging anak namin. Yan! Yun ang gusto ko. Ang naaalala mo kung sino ako. Di ba sinabi ko naman na sa'yo? Na lagi kong ipapaalala sa'yo kung sino ako? Ayoko na magkaroon ng kinalaman sa'yo. Lubayan mo na ako! Kung akala mo, ganun mo na lang ako, kadaling mapapaalis sa buhay mo. Nagkakamali ka. Kahit kailan, hindi na kita lulubayan pa! Hindi ka na kailanman makakawala sa akin, Jacob. Akin ka na. Dahil matagal na kitang minarkahan. Hindi ako sa'yo. Hindi! Jacob! Jacob, gumising ka. Binabangungot ka. Nasaan siya? Nasaan si Jenny? Ayos ka lang ba, Lilia? Hindi ka ba niya sinaktan? Bakit niyo ba ginagawa to sa atin? Huwag ka nang umiyak. Nakakasama sa'yo yun. Ikaw lang ba mag-isa? May nagatid ba sa'yo papunta rito? Hindi ako sinama ni Papa kanina. Ang sabi niya, mas makabubuti kung magkasama tayong dalawa. Butit nakapasok ka. Hindi naman nakalak ang pinto mo kanina. May kasama ba ako rito sa loob kanina nung dumating ka? Oo. Nandito siya kanina. Si Jenny. Nahuli ko siyang hinahalik-halikan ka, Jacob. Kaya tingnan mo ang balat mo. Ang daming pulang marka. At mo yung bulok na karnigan na naman. Sinubukan ko siyang saksakin pero hindi umubra. Kakaiba siya, Jacob. Hindi siya normal na tao. Isa siyang aswang, Lilia. Alam ko. Sinabi sa akin ni Papa. At yung sabi rin ni Jenny, hindi siya papayag na agawin kita sa kanya. Dahil sa batas ng mundo nilang mga aswang, ang pagbitaw mo ng salita ay isang pangako na pinipili mo siya kaysa sa akin. Ay hindi kanya pwedeng lubayan dahil para kayo sa isa't isa. Bullshit! Wala akong ina-acknowledge na ganyang batas. Alam niyang hindi mo ako mahal, Jacob. Kaya magagawa niyang kahit anong gusto niyang gawin. Sino nagsabi sa'yong hindi kita mahal? Anong ibig mo sabihin? Aaminin ko. Noong una hindi naman talaga. Naniniwala kasi akong walang babaeng magtatagal sa akin. Dahil masyadong mataas ang ambisyon ko para sa sarili ko. Pero kahit ganun, madali rin akong kainin ng konsensya ko. At yun ang nararamdaman ko nung nakita ko kung anong epekto sa'yo ng ginawa ko. Lilia, hindi ka man sa akin ngayon o magpakailan man, ayos lang. Sapat na sa akin kahit minsan ay naramdaman ko kung gaano ka kasarap magmahal at kung gaano kasarap mahalin. Ngayon, wala na akong ibang hiling kundi ang maisilang ang magiging anak natin ng maayos. Jacob, patawarin mo ako. Ayos lang. Kasalanan ko rin naman, di ba? Kung hindi ako nagpakagago noon, kung inayos ko lang sana ang desisyon ko sa buhay, sana ayos pa tayong dalawa ngayon. At sana, sa akin ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo na kailangang magsalita. Ang mahalaga naman para sa akin ay nandito ka sa tabi ko.
Masaya na ako. Salamat, Jacob. Mahal kita, Lilia. May malalaki kang plano na hindi ako kasali. Ako'y naiwan sa pangakong hindi natupad. Hindi lahat ng sabay magsimula ay sabay ding dumarating sa dulo ng landas. Hindi kita masisisi, may mga pangarap talagang nauna. Oh, Lilia, sa'yo ko natutunan ng magmahal. Oh, Lilia, hindi ka na sa'kin, pero salamat. Minahal kita at doon nagsimula ang paghilom. Bakit ba hindi na lang sila pwedeng maging masaya? Tanong ko yan sa sarili ko noon. Buong buhay ng pinsan kong si Jacob ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang i-please ang parents niya at sundin ang kagustuhan ng mga ito para sa kanya. Pero sa huli, nagiging unfair pa rin naman sila sa kanya. Kaya alam ko bilang lalaki at pinsan na rin ni Jacob na kung anuman ang nabuo nila ni Lilia, hindi yan basta-basta masisira lang ng kahit sino. Kahit isang aswang pa yan. Isang araw, pumunta sila sa lumang simbahan ng bayan namin. Konti lang ang tao sa loob noon, kaya tahimik silang pumasok sa loob ng simbahan. Tapos napansin nilang isang matandang babae na nakaitim na belo na naglalakad mula sa altar. Palabas na sana ng simbahan nang mamataan sila nito. Buntis ka, Iha. Opo. At itong lalaking kasama mo ba ang ama? Opo, Ale. Ako nga. Pinalampas niya kayo. Ano pong ibig niyo sabihin? Pinalampas ho nino? Ng babaeng gumawa ng mga markang yan sa katawan mo, iho. Kilalang kilala ko ang mga markang yan. Dahil nagkaroon din ako niya noon. Pinatay nila ang lalaking mahal ko. Ho? Ano pong nangyari? Sinimulang ikwento ng matandang nagpapakilala bilang Aling Mary ang naging karanasan niya nung dalaga siya. Katulad ni Jacob, may nobyo siya nung mga panahon yon, Miss Amy. Pero niloko siya at dun niya nakilalang lalaking nagngangalang Alberto. Mahal na mahal siya nito at ganun din naman siya. Pero nang malaman ni Aling Mary na buntis siya at ang nobyo niyang ama, kahit masakit, iniwan niya si Alberto dahil yun ang tama para sa kanya. Sa kanya pinalikan ng tati niyang nobyo na pinaibig ulit siya. Nagpakasal sila. At dahil doon, nagalit si Alberto. Nagiganti siya. Lahat ginawa niya para lang maibalik ang sakit na naranasan niya kay Aling Mary. Pati ang bata dinamay niya, Miss Amy. Wala siyang pinalampas. Nakunan si Aling Mary at nagpambunong naging asawa niya pati na rin si Alberto. Sa huli, napatay ng aswang ang asawa ni Aling Mary. Huli ko naglalaman na meron palang paraan para tuluyang maputol ang pakikipag-ugnayan ko sa kanya. Nawala na sanang madadamay. Paano po, Aling Mary? Ano pong paraan? Kailangan yung ikasal nitong nobya mo, iho. Kasal ho? Pero... Sa simbahan po ba? Yun lang po bang kailangan? Tapos titigilan niya na kami? Hindi lang simpleng kasal, iho. At hindi rito sa simbahan. Walang bisa sa mundo nila ang pagpapalitan ninyo ng pangako. Kung ganun, saan po? Sa baryo ng mga aswang.
Hanggang pag-uwi nilang dalawa sa bahay ni Jacob, wala pa rin silang imikan. Hindi raw kasi matanggal sa utak nila yung naging tagpo nilang yon kay Aling Mary. Pero natigilan sila nang makita nilang may mga nagkukumpulang tao sa loob ng gate ni Jacob. Bakit ang daming tao sa bahay mo, Jacob? Anong meron? Halika, puntahan natin. Dahan-dahan lang sa pagbaba ha. Sigurado ba kayong walang tao rito sa bahay ni Jacob nung natagpuan niyo tong mga patay na hayop? Magandang hapon po, Kapitan. Ano pong meron? Lilia, dito ka muna. Ako na lang ang lalapit. Ang sangsang ng amoy. Jacob, iyo, nabuti naman at nakarating ka na. Ay, may nag-report sa akin na kapitbahay mo na may nag-iwan daw nitong mga patay na hayop dito sa labas ng bahay mo. Sinira pang pintuan mo. Kahit sa loob, may mga bakas ng dugo, iho. Napansin naming sunod-sunod na gabi na ang nangyayari na to. May ideya ka ba kung sinong gumawa nito sa iyo, iho? Shit. Bakit ganitong amoy dito, Tol? Anong nangyari? Hindi ho ba nakita ng nag-report sa inyo kung sinong gumawa nito? Buong maghapon po akong nasa labas kasamang nobya ko. Huwag mong sabihin si Jenny na naman ang may gawa nito. Pare, ang lalala ng ginagawa niya. Hindi na ito makatarungan, ha? Sino si Jenny? Yung babae bang lagi mong kasama dati, iho? Yung maganda na maputit makinis ang balat. Siya nga ho, Kap. Yung aswang. Hinahabol niya si Jacob. Obsessed na nga yata sa pinsan ko kasi ayaw niyang tantanan eh. Aswang baka mo? Anong petsa na? Nagpapaniwala pa rin kayo sa mitolohiyang ganyan? Totoong mga aswang, Kap. At etong mga marka sa balat ko. Hindi niyo ba nakakita? Siya ang may gawa nito sa akin. Eh saan? Eh wala ka namang marka, iho. Niloloko mo ba kami? Hindi niyo ho nakikita? Pero bakit si Aling Mary? Kung ano man to, ay mas mabuting ipaubaya ninyo sa mga kapulisan ng kasong to. Para mahuli na rin kung sinong gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay sa mga hayop. Hindi rin kasi makakabuti para sa baryo natin na mabantugan tayong pumapatay ng mga hayop. Tingin ko, pre, kailangan mong puntahan si Apo Bagwis para makahingi ka pa ng pang-proteksyon at pang-tabla rito kay Jenny. Mababaliw na ako, pre. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Habang tumatagal, palala na ng palala ang mga nangyayari. Kap, pasensya na ho talaga sa abala. Kami na hong bahalang mag-asikaso nito. Kung kailangan namin ng tulong nyo, pupunta na lang kami sa barangay hall. Maraming salamat sa pag-aasikaso po sa amin. Kung ano man yan, mas mabuting ayusin nyo na at asikasuhin, Jacob. Dahil baka sa huli, ikaw lang din ang mahirapan. Opo, maraming salamat ho, Kapitan. Mga kasimanyo, humayo na muna tayo at magsibalik sa mga sari-sarili nating tahanan. At kung meron mang gustong tumulong din, ay mangyari lamang na manatili dito sa bahay ni Jacob. Yung iba, pwede na kayong umuwi. Maraming salamat. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pre. Lilia, halika. Lumapit ka na rito. Magtabon ka na lang ng ilong mo. Hindi lang palabas sa aswang ang babaeng yun, kundi baliw pa. Grabe siya gumanti sa iyo, Jacob. Sabi ko na nga ba eh. May kakaiba talaga sa babaeng yun eh. Nung unang pagkikita pa lang namin, may napansin na ako sa kanya eh. Hindi ko lang masabi kasi siyempre, wala naman akong patunay. Pero nung si Apo Bagwis na mismong nagkumpirma, tumama rin ang hinala ko. Ang sabi ni Aling Mary, may isa raw na paraan para matapos ng lahat ng to. Ano? Kailangan naming dayuhin ang baryo ng mga aswang para magpakasal. Kinagabihan, sinamahan ko silang kausapin si Hepe.
Tahimik kaming apat sa pagkainan at parang walang may gustong magsalita sa aming apat. Na-awkward na nga ako, Miss Amy. Wala naman kasi talaga ako dapat dito. Pero ewan ko ba kay Jacob? Alam naman niyang wala akong magagawa pag dinurog na siya ni Hepe. Nagpupumilit pa rin isama ako. Gusto niya ba ng audience? Anong pakay mo, Di Guzman? Uminom ka ng tubig, Jacob. Pa, huwag mo naman siyang takutin. Kailan pa naging pananakot ang pagtatanong, Lilia? Alam mo namang takot na sa'yo si Jacob eh. Ayos lang ako, Lilia. Salamat. Ano bang dapat niyang ikatakot kung wala naman isang kasalanan ginawa sa akin? Bakit? Meron ba? Wala ho. Gusto ko po sanang pakasalan ang anak ninyo. Ano? Ginagago mo na naman ba si Lilia de Guzman? Gusto mo bang tuluyan na talaga kita, ha? Papa! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Walang masama sa sinasabi ko, Iha. Huwag mong ipagtanggol yung ex-boyfriend mong utak bunggo. Matapos ng ginawa niya sa'yo, akala niya madali niya ako mapapapayag sa gusto niya? Halikan niya muna ang paa ko. Tsaka niya makukuha ang basbas ko. Alam ko ho ang naging kasalanan ko kay Lilia, Hepe. At hindi naman ho ako nakakalimot doon. Pero ito lang ho kasi ang tanging paraan para maputol ang ugnayan namin kay Jenny. Mabuti naman hindi mo nakakalimutan. Tsaka bakit kasal? Kung pwede mo naman idaan sa albularyo yan. Hindi po pwede. May nakapagsabi sa aming matanda na sa mundo ng mga aswang ay pinipili ko na siya. Hindi rin mabisa kung dito kami sa mundo ng mga tao magpapakasal. Dahil iba ang pagtanggap nila sa sarili nilang mundo. Wala na bang ibang paraan? Ito lang ang tanging paraan pa. Gusto ko na rin po itong matapos. Napapagod na ako sa kanya. Baka sa susunod, hindi ko kayanin na tuluyang mawala ang anak namin ni Jacob. Pero bago yun, gusto ko munang malaman. Mahal mo na ba ang anak ko, Jacob? Huli ko man pong napagtanto. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Opo, mahal ko po si Lilia, Hepe. Mahal na mahal kong anak ninyo. Sige. Mapapayag ako sa plano ninyong gawin. Basta't siguraduhin nyo lang sa akin. Matatapos ang gulong ito pag nagpakasal na kayo. Akala mo talaga nasa teleserye mga to? Pero hindi ko maitatanggi na masaya ako para sa kanilang dalawa. Alam ko na noong mga panahon yon, hindi pa talaga bumabalik ang nararamdaman ni Lilia para kay Jacob. Ayon yun sa kwento sa akin ni Jacob pagkatapos namin makipag-usap kay Hepe. Paano yan? Gagana naman kaya kung hindi ka naman mahal ni Lilia? Gagana naman siguro. Paala na. Ang mahalaga naman sa akin, mailigtas ko si Lilia. Kung sa kanya lang mapuputol ang ugnayan at hindi sa akin, okay lang. Basta tigilan na siya ni Jenny. Eh paano ka? Paano si Lilia? Mahal na mahal mo talaga, no? Hindi ako makapaniwala na nakahanap ka na talaga ng katapat mo. Hindi naman pala kasi siya mahirap mahalin. Wala ngang ideya yung tao kung bakit mo pinasok ang buhay niya eh. Oh, anong plano mo ngayon? Kailangan ko munang bumalik kay Apo Bagwis para magkaroon na rin ako ng ideya sa gagawin ko. Mabuti pa nga. Isa pa, saan ba yung baryong yun? Paano makakapunta doon? Ang hindi namin alam, habang nagpaplano na si Jacob kung paano dadayuhin ang baryong yon, ay mas lalo palang pinapahirapan ni Jenny si Lilia. Nagkaroon kasi ito ng pagkakataon nung gabing yon dahil walang ibang kasama si Lilia kundi mag-isa lang siya. Ang papa niya ay nasa duty habang si Jacob naman ay kasama ako. Hanggang ngayon, binabangungot pa rin daw si Lilia ng pangyayaring yon. Sa dilim ng kwarto,
Unti-unti niyang nakita ang katawan ni Jenny na nakayuko. Ang mga braso niya nakabitin na halos sumasayad na sa sahig. Kada hakbang, walang tunog na maririnig pero ramdam mo agad ang bigat ng presensya niya. Ngumiti raw ito sa kanya. Basa ng dugo ang bibig. Amoy bulok ng karne ang hangin. Habang hawak, ang pusang mukhang kapapatay lang at ginangatang lamang loob nito. Hindi siya nito sinigawan o sinugod man lang daw. Tanging titig lang ang ibinigay sa kanya ni Jenny. Pero sapat na yon para mabaliw si Lilia. Hindi lang si Jacob ang mapapasakin, Lilia. Kundi pati na rin ang magiging anak nyo. Lahat gagawin ko para maangkin na sila! Anak ko! Kung sinong kumakalaban sa akin, ay siyang tinututulan ng batas ng mundo namin. Kaya sisiguraduhin ko, hindi ka magtatagumpay! Lilia! Nasaan ka? Papa! Anak! Tulungan mo ako! Pupunta na ako dyan, anak! Kung sa tingin mo matatalo mo ko, nagkakamali ka. Kahit magsama-sama pa kayong lahat! Lilia, anak! Lumayo kang halimaw ka! Huli na kayo. Pero ang hindi raw inaasahan ni Jenny ay kasunod ni Chief Thomas si Apo Bagwis. Tahimik lang siyang pumasok. Hawak ang rosaryo at isang mangkok ng tubig na may abo at asin. Hindi siya tumingin kay Jenny agad. Dumiretso muna siya kay Lilia at saka inilagay ang kamay sa tiyan nito. Doon lang tumingala si Apo Bagwis kay Jenny. Sa unang beses, umatras ang aswang. Isang hakbak lang, pero sapat para mapansin nilang tatlo ang takot dito. Huminga ka, iha. Huwag kang papayag. Hindi ka kanya. Wala kang karapatan dito, matanda! Ikaw ang walang karapatan. Hindi iyo ang batang dinadala niya. Nahihirapan na po ako, Papa. Sa ngalan ng may kapal, tinataboy kita. Wala kang pahintulot. Wala kang basbas. Ang katawan na yan ay hindi sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan! Inihagis ni Apo Bagwis ang tubig. Nang tumama ito kay Jenny, umalingaw-ngaw ang sigaw ng hayop na nasaktan. Umusok ang balat niya at binitawan niya ang pusang hawak. Masakit. Hawak lang, anak. Dito lang kami. Konting tiis na lang. Lilia, matatapos din ang lahat. Hindi pa ito tapos. Pinaalis lang natin siya. Pero babalik yan. Hanggat buhay ang pangako, hindi siya titigil. Kailangang tapusin na ito ni Jacob. At doon namin naiintindihan na hindi sapat ang dasal para tapusin ang laban. Pinatigil lang namin siya, pero ang tunay na singilan ay nasa baryong pinanggalingan niya. Malayo pa ba tayo, Apo Bagwis? Napapagod na kasi si Lilia eh. Hindi. Ayos lang ako, Jacob. Kaya ko pa. Sigurado ka ba? Pawis ka na. At hingal na rin. Hayaan mo ko. Kaya ko ang sarili ko. Handa na ba kayong dalawa? Hindi basta-basta itong papasukin natin. Baka kung hindi pa kayo handa ay sumabi tayo. Kaya ko siyang panindigan, Henry. Wala kayong dapat ipag-alala. Tandaan mo lang, Jacob. Sa oras na malaman nilang nagsisinungaling ka at maramdaman nila yon, hindi ka na ulit makakalabas. Hindi na rin mailuluwal ang anak nyo ni Lilia dahil magagawan nila ito ng paraan para higupin mula sa tiyan ni Lilia. Naiintindihan ko po. Tumigil kami sa isang malaking puno. Hindi ko alam kung balete ba yon o akasya. Pero hindi ko na rin inisip pa. Uunahin ko pa ba yon kung lahat kami dito ay kinakabahan na sa kung anong pwede naming madatnan sa loob ng lugar na yon.
Sinimulang iukit ni Apo Bagwis ang mga pangalan namin sa kahoy ng puno na yon. Pero hindi rin naman makita ang mga pangalan namin. Para nga siyang nagsusulat lang sa hangin. Dapaatras lang kami ng unti-unting may lumabas na bilog. Maliit lang yun nung una hanggang sa bigla itong lumaki. At nakakarinig na kami ng mga kakaibang ingay mula sa loob noon. Parang iba't ibang hayop ang nandun sa parting yon. Ito ang medalyon. Poprotektahan kayo nito, Tomas at Henry. Nandyan na rin naman ang sa inyo, hindi ba? Opo. Iilaw naman ang mga karugtong na mga binigay ko sa inyo. Kasi kapag nangyari yon, ibig sabihin, naharang nila kayo. Tsaka ako magdarasal dito sa labas. Matagal ho ba kami mawawala? Depende, iho. Madalas ang 1 minuto doon ay katumbas na ng 1 o 2 oras dito. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay kahit anong mangyari. Masusunod po, Apo Bagwis. Ay, pwede na kayong pumasok. Buong tapang kami naglakad sa loob at ang unang bumungad sa amin ay ang nakakasilaw na liwanag na siyang nawala rin agad dahil sa isang taong sumalubong sa amin. Maligayang pagdating sa baryo namin. Aling Mary? Anong ginagawa niyo rito? Nagkita na ba tayo doon? Hindi ka pamilyar sa akin, iho. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Anong nangyayari? Kayo na siguro ang sinasabing bisita ng mga kinauukulan. Pwede na kayong sumunod sa akin para maihatid ko na kayo sa tutuluyan ninyo. Paano nila nalaman na darating tayo? At kung may idea sila, alam pa nila ang pinuntahan natin dito? Iisa lang naman ang dahilan kung bakit personal na dinadayo kami rito ng mga tao. Yun ay dahil may gusto kayong putuling ugnayan. Tama ba? Tama po kayo. Marami na ang pumunta dito at hindi nagtagumpay. Kaya kung makikita ninyo, meron pa rin dito na mga kagaya nyo ang itsura. Mga bata, mga sariwa. Yun ay dahil nung nakipagsumpaan sila para mabawi ang mga sarili nila, ay hindi sila naging totoo sa mga karelasyon nila. Nalalaman ho ba nila kung hindi ka sincero sa pakikipagsumpaan mo? Oo, iho. Dahil sa mundong to, wala silang pinalalampas. Nandito na pala tayo. Ito ang tutuluyan ninyo pansamantala. Buntis ang anak ko, Ali. Hindi ba mauuaw sa kanya ang mga aswang? Hanggat hindi natatapos ang sumpaan, ay walang mangingialam sa inyo rito. Pero kapag natapos at nakuha nila ang sagot na gusto nilang marinig, doon ka nakabahan. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Siguradong mamaya ay nandito na rin siya. Kung may kailangan kayo ay huwag kayong mahihiyang tawagin ako. Nandyan lang ako sa labas. Mauuna na muna ako. Yun na ba yun? Huwag tayong magpapakampante. Kailangan natin mas magdoble ingat. Lalo na't hindi natin teritoryo yung lugar na to. Tama si Jacob. Napansin ko rin na mukhang kilala niyo siya. Pero kayo, Jacob, hindi niya kayo kilala. Bakit ganoon? Siya ang matandang babaeng tinutukoy ko sa inyong sinabihan kami ni Lilia tungkol sa kasal. Ikinuwento pa niya nga sa amin ang sarili niyang karanasan, Hepe. Hindi kaya patibong niya lang yun, Jacob? Para mapapunta niya tayo dito sa lugar nila. At ngayong hawak na nila tayo, pwedeng mas mapadali ang gusto mangyari sa atin ni Jenny na maitali ka sa kanya. Posible. Pero hindi rin naman tayo pinigilan ni Apo Bagwis. At binigyan pa tayo ng pagproteksyon. Basta wag lang kayo magtitiwala sa kahit sino nakatira dito. Hindi rin pwedeng umalis ang isa sa atin na mag-isa lang. Dapat magkakasama pa rin tayo. Naiintindihan niyo ba? Oo, pre. Pansamantala muna kami nagpahinga, Miss Amy. Pero hindi na naman namin hinayaan ang mga sarili namin
na magpadala sa gaan ng nararamdaman namin sa lugar. Napaisip nga ako, kung baryo to ng mga aswang, nasan na ang mga aswang? Langya. Mukhang nasumon ko pa yata ang mga yun ah. Aray, sumasakot ang tiyan ko, Jacob. Hepe, pasuyo na lang ho ng langis sa pinadala sa atin ni Apo Bagwis para sa tiyan ni Lilia. Sabi niya, para daw hindi masyadong maamoy ng mga aswang ang bata sa sinapupunan niya. Mas makakakilos tayo pag ganun. Hapdi ng tiyan ko, Jacob. Konting tiis lang, Lilia. Matatapos rin tayo dito. Sisiguraduhin kung makakaalis din tayo agad. Nandito na si Jenny. Ako na magbubukas ng pinto. Jacob! Sino ka? Ako to, si Jenny. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung nalaman ko kay Mary na nandito ka, Jacob. Nagtagumpay na ba ako? Ako na bang pinipili mo? Nandito sila para sa kasal, Jenny. Kasal? Bakit dito? Para mapawalang bisa ang ugnayan ninyong dalawa. Gano'n naman dapat palagi, hindi ba? Sandali lang. Sandali. Ikaw si Jenny? Parang layo naman. Parang hindi ikaw yung babaeng naging nobya ko. Ito ba? Ito ang totoong ako, Jacob. Hindi naman nagkakalayo, di ba? Kasing edad na yata halos to ng nanay namin ah. Parang naging nobya kong nanay ko? Kaya nga gusto kitang mapasakin eh. Para mapanatiling bata ang itsura ko. Mas lalong ayoko sa relasyong to, Jenny. Iniisip ko pa lang, parang maduduwal na ako. Hindi ko maisip na magiging nobya kita. Para ko na rin pinatulan ang kasing edad ng magulang ko. Ano naman? Sinasabi mo bang wala akong karapatan na magustuhan ng mas bata sa akin? Tsaka hindi naman tayo maglalagi sa mundo niyo. Kung ako nga ang pinipili mo, kaya hindi mo na kailangang mahiya. Maski na. Kahit ano pang reklamo mo, wala ka nang magagawa. Alam ko namang sa akin pa rin ang bagsak mo sa huli. Ay, makaalis na nga. Hindi ako makapaniwala na pumatol ako sa mas matanda sa akin. Pucha, ilang taon na ba yun? Yan ang mapait na katotohanan na kailangan mong tanggapin, Iho. Kaya mahirap ding bawiin ang koneksyon mo sa kanila. Dahil masyado silang nalunod sa isiping ay pag-asa pang tunay na mahalin ang mga katulad nila. Kahit ano pang anyo na meron sila, siguro, yon ang naramdaman niya sa'yo. Pero nagkamali ako. Lasing ako noon, nung inakala niyang totoong may nararamdaman ako para sa kanya. Hindi lang naman sila sa unang beses na pagtatagpo kumakapit, kundi pati na rin sa mga sumunod pa. Mali ko. Kung ganun, Iho, hintayin na lang natin ang pagdating ng kabilugan ng buwan. At baka sakaling mabawi mo pa ang dapat mong bawiin sa kanya. Kailangan. Ayokong makulong sa mundong to. Sana nagawa ko rin niya noon. Mukhang hindi niya na tayo naalala, no? Baka naalala. Pero pinili niyang wag na lang tayong kilalanin. Naawa nga ako sa kanya kasi halatang hindi madali ang sinapit niya sa lugar na to. Sa tingin mo, makakalabas kaya tayo rito? Makakalabas tayo, Lilia. Walang pagdududa yan. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Totoong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam sasabihin ko. Hindi naman kailangan na may sabihin ka eh. Sapat na sa akin nandito ka pa rin sa tabi ko. Hindi madali ang laban na to. Pero dahil nandyan ka, kumpiyansa ako. Pasensya ka na ha. Kung nahihirapan akong ibalik yung dating nararamdaman ko para sa'yo. Ayos lang yun. Naiintindihan ko. Nagkamali ako. Hindi rin madali yung ginawa ko. Pero asahan mong pagkatapos ng lahat ng to, pag nakalabas tayo, ipaparamdam ko sa'yo ang totoong ako. Yung pagmamahal ko sa'yo. Salamat, Jacob. Kasi naiintindihan mo ako kung anong nararamdaman ko.
Mabuti kang tao, alam ko yon. Sa kabila ng lahat na nangyari sa ating dalawa, hindi ko naman maipagkakaila na may mabubuting bagay ka pa rin ginawa para sa akin. Kaya salamat. Natatangi ka, Lilia. At yung mga katulad mo, karapat dapat bigyan ng mundo. Handa akong kunin ang buwan para sa'yo. Ang makata mo naman. Totoo yun, Lilia. Dahil sa'yo, mas nakilala ko ang sarili ko. Kaya salamat sa'yo. Jacob. Mahal na mahal kita, Lilia. Masyado na silang nilalanggam. Hindi nila napansin na nasa likuran lang kami ni Hepe at pinapanood sila. Nanginginig na nga ako sa takot ng mga oras na yun, Miss Ami. Hindi mo kasi mahulaan kung ano bang tumatakbo sa utak ni Hepe ng mga panahon yon. Napakaseryoso kasi ng itsura niya. Habang palipat-lipat yung tingin niya sa dalawa hanggang sa nagsalita siya. Mahal talaga ng pinsan mo ang anak ko. No, Henry? Opo, Hepe. Aminado naman akong gago mo bang ginawa ni Jacob sa kanya nung una. Pero nakita ko rin na nagbago siya at umayos. Kaya sana makaalis tayo rito ng maayos para mapatunayan niya sa anak ko ang sinasabi niya. Tumatanda na rin ako at natatakot ako para sa anak ko. Kapag nawala ako, sino mag-aalaga sa kanya? Sa dami ng mga nanligaw noon kay Lilia. Kahit si Jacob pa ang pinakagago sa lahat ng humarap sa akin noon. Siya lang ang napapalagay ako ng loob na magmamahal kay Lilia ng totoo. Boto ko na ba sa pinsan ko, Hepe? Hindi. Kasi para sa akin, kahit gaano pa niya kamahal ang anak ko, ay walang magiging deserving sa pagmamahal ni Lilia. Lalo na sa klase ng nakaraan nila. Asa siya. Pero aaminin ko rin na gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya kay Lilia. Kung sakali mang totoo ang isusumpa niya sa harap ng mga kakaibang nilalang na ito, baka doon, hindi lang boto ko ang makuha niya, kundi ang puso ko bilang ama ng anak ko. Kaya dapat ayusin niya. Pero kilala ko naman ang pinsan ko, Hepe. Ganyan lang yan si Jacob. Pero totoo siyang magmahal. Sana nga, Henry. Sana nga. Dumating na ang oras na pinakahihintay ng lahat. Ang kasal. Umusbong ang takot sa mga pagkatao namin ng mga oras na yun, Miss Ami. Kahit pa sabihin mong hindi naman kami pinapakialaman ng mga aswang, ay hindi pa rin maalis sa utak ko na isang pagkakamali lang dito ni Jacob ay pwede kaming mapahamak lahat. Baka nga hindi pa tapos ang seremonyas, ginawa na kaming panghimagas. Napapabuntong hininga na lang talaga ako. Dumating na si Aling Mary, kaya napalingon kaming lahat sa kanya. Umupo si Aling Mary sa gilid, hawak ang baston, pero alerto ang mga mata niya. Parang ilang beses niya nang nakita ang ganitong klaseng gabi. Naisip ko tuloy, ano kaya mangyayari kung naranasan niyang dumaan sa ganitong seremonyas? Baka hindi siya nagtitiis ngayon sa mundong ito. Akinig kayong lahat. Ang kasal na ito ay hindi tulad ng sa simbahan. Kapag nagsimula na ang ritual, wala nang atrasan. Hindi pwedeng umatras ang lalaki at hindi pwedeng magsinungaling. Isang maling salita lang, tapos na. Anong ibig sabihin na tapos na? Kapag nagsinungaling ka sa harap nila, maiintindihan nila yon. Hindi ka nila papatayin agad, pero kukunin muna nila ang babae at ang bata. Tapos doon nila sisingilin ang utang. At kung ako ang umatras? Mas mabilis sa'yo, Iha. Kapag tumanggi ka, ituturing kang handog. Hindi ka asawahin, pero iaalay ka. At kung matapos ang kasal? Kung matapos, at totoo ang lahat ng sinabi ng lalaki, doon lang pwedeng maputol ang kapit. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na kayo. Ibig sabihin lang, pinayagan na kayong umalis.
Doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko, Miss Amy. Hindi pala kasi ito tungkol sa pagmamahal. Hindi rin ito tungkol sa pagpili, kundi isa itong kontrata kung saan kami ang nakatayo sa gitna at walang kawala. At sa gabing yon, doon ko unang nakita si Jacob na hindi lang basta lalaki, kung hindi isang taong sinusukat kung alin ang kaya niyang isakripisyo, ang kasinungalingan niya o ang buhay ng mga mahal niya. Kaya tandaan mo to, iho. Sa oras na tanungin ka nila kung sino ang pipiliin mo, hindi mo pwedeng sabihin kung ano ang gusto mo. Kailangan mong sabihin kung ano ang totoo. Ilabas na si Jenny. Simulan na natin ang kasal. Huwag kayong lalabas sa bilog. At lalong huwag kayong magdadasal lang hindi nyo alam ang ibig sabihin. Jenny, lumapit ka sa harap ni Jacob. Nandito na ako. Hindi ka tinawag bilang babae. Tinatawag ka bilang ng aangkin. Matagal ko nang hawak ang karapatang yan. Sa harap ng lupa, dugo at salitang binitawan. Tinatanong ko ngayon ang simula ng kasunduan. Jacob, umayos ka nagtayo. Sa unang tanong, bawal ang dahilan. Bawal din ang paliwanag. Isang sagot lang ang kailangan naming marinig. Naririnig ko po, Aling Mary. Sa gabing nagsalita ka ng lasing, may pinayagan ka bang pumasok sa buhay mo na hindi mo kayang panindigan? Oo. Narinig ka na nila. Wala nang urungan. Ngayon, dumating na tayo sa bahagi kung saan may nagwawagi at may mawawala. At yan ang simula ng kasal. Kailangan ba talagang ganito ang mga tanong, Aling Mary? Bakit, Jacob? Natatakot ka na ba? Nag-aalinlangan? Huwag mo akong tingnan, Jacob. Sagutin mo na lang. Hindi. Dahil sigurado ako. Sigurado ako sa nararamdaman ko para kay Lilia. Kailangan, Jacob. Dahil kung hindi mo ginawa yon, walang kasal na magaganap ngayon. At hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa hindi mo naman sakop. Kaya pangalawang tanong, Jacob. Sa pagitan ng babaeng dinadala mo sa tiyan ng buhay at nagbabaeng ng angkin sa'yo sa salita, alin ang pipiliin mong panindigan? Isang pangalan lang, Jacob. Huwag kang magkakamali. Sagutin mo. Ako o sila? Si Lilia. At ang anak namin. Ulitin mo. Narinig na nila, Jenny. Hindi na pwedeng bawiin. Pinipili ko si Lilia. Pinipili kong anak naming dalawa. Noong binigkas niya yon, parang biglang bumigat ang lupa. May umangal sa ilalim. Biglang kumidlat noon, Miss Amy. At nang tingnan ko si Jenny, halatang halata sa pagmumukha niyang pinaghalong galit at pagkadismaya. Alam mo bang ibig sabihin yan? Alam niya. At sapat na yon para matapos ang ugnayan ninyong dalawa. Jacob! Hindi. Hindi ako makakapayag. Ako ang mahal ni Jacob. Ako ang kailangan niya at hindi si Lilia. Nakuha mo na ang sagot, Jenny. At ayon sa batas sa mundo natin, hindi mo pwedeng baliktarin yon. At sinong may sabi na hindi pwede? Hindi ako makakapayag, Mary. Akin lang si Jacob.
Walang pwedeng umagaw sa kanya! Napaatras kami nang biglang magbagong anyo si Jenny, Miss Ami. Ang balat niya, dati ay normal lang, nagbago bigla. Nagkakulay abo at may manipis na linya ng itim na ugat na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata niya, dati ay tao, ngayon ay pula at umiilaw sa dilim. Ang mga kuko niya, umaba at naging parang matutulis na pangpang. At ang mga ngipin, mahaba at matulis, parang pangil ng hayop. Isa na siya ngayong nilalang na lumabas na ang matagal ng gutom at galit. Sinubukan niyang abutin si Lilia para saktan ito, pero agad din siyang naharang ni Jacob. Kaya sa likod ng pinsan ko sumapit ang matutulis nitong kuko. Umigik sa sakit si Jacob pero ininda niya pa rin yon. Hindi kami makalapit sa kanila dahil para kami natulos sa kinatatayuan namin, Miss Amin. Parang sinigurado nilang walang kahit sino ang magagawang mangialam sa kasal. Jacob! Huwag kang umarang dyan. Hayaan mo akong tapusin na to para hindi na tayo magkambala pa ng babaeng yan! Hindi mo mahahawakan si Lilia, Jenny! Jacob! Bakit? Dahil hindi mo siya masasaktan. Hindi habang nandito ako! Jacob! Dugo! May dugo ang likuran mo, Jacob! Hindi na mahalaga sa akin yung Lilia. Ang mahalaga ay ikaw at ang magiging anak natin. Hindi ka sinasadyang saktan ka, Jacob! Patawarin mo ako! Ikaw na mismo ang pumutol ng connection mo, Jenny. Hindi! Ayoko! Hindi ko kayang mawala si Jacob sa akin! Mahal ko siya! Wala akong pakialam kahit magkaiba pa ang mundo naming dalawa! Akin siya! Umilaw ang anting-anting na binigay ni Apo Bagwis kay Jacob, Hepe. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa taong mahal ko! Jacob! Tapos na. Tol, Lapitan mo na silang dalawa, Henry. At doon, tuluyang nagsara ang kasal. Hindi dahil sa sumpaan ng pag-ibig, kundi dahil may isang taong pumili. Kahit alam niyang may kukunin sa kanya. Mabilis ako lumapit sa kanila. Pero bago pa man ako tuluyang makaabot, hinarang na ako ng mga aswang. Napamura ako sa utak ko, Miss Ami. Bakit ko nga ba nakalimutang hindi naman ito mundo ng tao? Daramdaman kong umilaw ang medalyon ko at para ko sinasakal nito. langya. May daya yata ito ah. Hindi mapipigilan ang mga nilalag na nauuhaw, iho. Jacob! Lilia! Gawin nyo na! Lilia, hawakan mo ang medalyon mo. Sabayan mo ako. Handa na ako. Basta sabay tayo. Habang hawak nilang medalyon at anting-anting, biglang bumagsak ang hangin sa bilog. Ang mga aswang na dati parang di matitinag, napatigil. Umiilaw ang kanilang mga mata at halata ang pag-aalangan. Biglang umikot si Jacob at hinatak si Jenny papalayo, habang si Lilia naman ay nagpatama ng liwanag ng anting-anting sa katawan ng mga nilalang. Isa-isa nilang pinatumba ang mga aswang, hindi basta-basta, kundi gamit ang pinaghalo nilang kapangyarihan at dasal. Naputol ang kapit ng bawat isa sa kanila. At sa huling hagupit, si Jenny ay humagulhot, pumilit sumugod, pero pinigilan siya ni Jacob sa pamamagitan ng halik kay Lilia sa harap niya. Isang ritual na nagbabalik ng koneksyon sa mundo ng tao at pinalabo ang kapangyarihan ng aswang. Ngayon, tunay nang naputol ang kontrata. Pwede na kayong makalaya lahat. Nalampasan niyo ang huling pagsubok. Jacob! Lilia, tapos na. Hepe, ang lakas ng loob ng dalawa. Yun lang ang pwedeng pumatay sa ganitong klaseng nilalang. Halik pa talaga? Ibig sabihin ba nun? Hindi naging sapat ang sagot ko kaya sila sumugod, Aling Mary? Sapat na yun, iho. Pero hindi ba tatapos ang kontrata kung hindi mapapatunayan ng taong minamahal mo
na pareho kayo ng nararamdaman. Anong ibig mong sabihin, Aling Mary? Ibig sabihin nun, mahal kita, Jacob. Mahal na mahal pa rin kita. At salamat dahil pinatunayan mo rin sa akin na kaya mo akong ipaglaban. Hindi pala ako nawala, hinahanap ko lang ang kasiyahan ko. At sa gitna ng katahimikan, natutunan kong makilala ang sarili ko. Oh, Lilia, dahil sa'yo natagpuan ko na ang sarili ko. Oh, Lilia, minahal kita at doon nagsimula ang paghilom. Nasaan tayo? Nakabalik kayo. Ibig sabihin, tuluyan yung naputol ang kontrata. Ay, sa wakas, mundo ng mga tao. Hindi ako makapaniwalag. Matutuklasan ko ang ganong senaryo. Jacob, ibang klase ang pagmamahalan ninyo ng anak ko. May dugo! Ang sakit ng tiyan ko! Apo Bagwis! Tulong! Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Miss Amy. Kung tatanungin niyo ako kung anong nangyari pagkatapos sumigaw ni Lilia, isinugod namin siya sa ospital sa bayan. Inasikaso naman siya ng mga midwife at nalaman namin muntik na siyang mahulugan. Kahit gaano raw kasi kalakas ang kapit ng bata, dumarating sa puntong pagsobra ng stress niya at hindi na nga dapat binibigyan pa ng problema. Naging bedridden siya hanggang sa mga anak. At ngayon, ilang taon na rin ang cute na batang si Amara. Yun ang pangalan ng anak nila, Miss Amy. Si Jacob at Lilia, nagpakasal sila sa totoong simbahan pagkatapos ipanganak si Amara. Kami na yata ni Hepe ang pinakamasayang pamilya nung natuloy yon. Hindi ko nga akalain na sila pa rin pala ang kahantungan ng isa't isa na para sa akin talaga namang deserve nila. Kaya simula noon, nagtino na rin ako. Kaso kung kailan naman tumino, hindi pa rin makahanap ng mapapangasawa. Hays! Pero bahala na. Darating naman yung kumpara sa'yo, di ba? Baka meron kayong irereto dyan, oh. Sabihin nyo naman sa comments kung sino. Promise, mabait na ako. Para biro, hanggang dito na lang ang sulat ko, Miss Amy. Maraming salamat sa pakikinig. Napakakwela naman ang sender natin ngayong araw na si Henry. Pakiramdam ko tuloy, habang binabasa ko tong sulat niya parte rin ako ng mismong kwento nila. Oh, sa mga naghahanap ng the one dyan ha, baka si Henry lang para sa inyo. Mag-comment na kayo sa baba. Nga pala, kung maririnig yung kwentong to sa ibang channel, pasuyo naman pakireport na lang oh. Lumalaganap na naman kasi ang mga magnanakaw ng videos namin. Yun lang at maraming salamat. Ano pala masasabi niyo sa bida natin at sa kwento nila? May natutunan ba kayo? Ilagay niyo sa baba ha, babasahin ko. Ito po muli si Miss Amy ng Miss Amy Aswang Love Stories. Signing off. Paalam!